Thank you po. Praise the Lord. Isa pong mapagpalang umaga sa ating lahat. Ngitian mo ang katabi mo, sabihin mo sa kanya, pagpalain ka ng Panginoon. Hallelujah. Amen. Maganda na batiin natin, mabuti na it's a good thing to greet one another. Pagpalain ka ng Panginoon. Tunay nga po na pagpalain tayo ng Panginoon dahil pinili natin dumalo sa ating gawain. Alam niyo, hindi lang po kami ang inyong kasama ngayon, lalo ang ating Diyos. Siya po ang dahilan kung bakit tayo nandito lahat. Amen. So, tayo po ay mag-aaral ng kanyang salita. Ito po ang ating spiritual na pagkain. Kakain po tayo, kaya huwag natin istorbuhin ang ating katabi para po manamnam na yung kinakain niya. Kailangan natin namnamin ang salita ng Diyos na ating kakainin upang kung naintindihan natin ng maigi yung salita ng Diyos na ating mapag-aralan sa umagang ito at maitanim sa ating puso, magbibigay yan ng magbibigay yan ng tunay na kalayaan, magbibigay yan ng tunay na kaligtasan sa bawat isa sa atin, no? So, ang ating topic sa umagang ito ay umasa tayo sa Diyos. Hope in the Lord. Let's hope in the Lord. So, yan po ang ating pag-uusapan sa umagang ito. At basahin natin sa Isaiah chapter 40, verse 28 to 31. Okay. Isa-isahin natin itong mga bersikulo at ito po ay malalaman ng mga mensahe ng Panginoon sa umagang ito. Paano ba natin? Paano tayo umasa sa Diyos? Sabi niya, hindi nyo ba alam? Hindi nyo ba naririnig? Ang Panginoon, ang walang hanggang Diyos, kumikha hanggang sa dulo ng mundo. Okay? So, sabi doon na yan ang ating Diyos na ating sinasamba. Ano? Sabi niya, hindi siya napapagod o nang hihina at walang nakakaarok ng kanyang pangunawa. Pinalalakas niya ang mga napapagod at ang mga nangihina. Sige, isa-isayin natin itong every sentence na sinabi niya doon. No? Sabi, sa atin dito, kung meron man sa atin dito ang parang nagdududa o parang hindi siya kumbinsido na tunay nga ba na may Diyos? No? Dahil sa mga kadahilanan, kaya nandiyan yung katanungan. Pero sabi dito ng Panginoon, hindi ba natin, hindi nyo ba alam, hindi nyo ba naririnig? Ito pinapakilala na ng Panginoon ang kanyang sarili para hindi na tayo magduda, para hindi tayo matakot. Sabi niya, ang Panginoon ang walang hanggang Diyos ng lumikha hanggang sa dulo ng mundo. Siya ang lumikha sa lahat. Ang Diyos na ating sinasamba ngayon ay walang iba kundi ang Diyos na lumikha sa lahat, lumikha sa akin, lumikha sa inyo. Siya ang pumunta dito sa mundo na namatay para sa ating mga kasalanan. Bakit nga po niya ginawa yun? Dahil alam niya ang tao, maraming tayo ay hindi Diyos eh. Marami tayong mga kahinaan, marami tayong mga kakulangan, at dahil doon, marami tayong hindi naiintindihan. Pero sabi po ng ating binasa kanina, na siya po ang Diyos na lumikha sa lahat. Siya po ang Diyos na walang makakaarok doon sa kanyang pangunawa. Kung gano'n ang Diyos na lumikha, na ating sinasamba, sabi niya, pinalalakas niya ang mga napapagod. Hindi lang siya makapangyarihan, hindi lang siya wise, kundi siya ang nagpapalakas. Pinalalakas niya ang mga napapagod at ang mga nanghihina. Kaya mga kapatid, kung sa umagang ito ay nanghihina ka, parang iniisip mo na iniwanan ka ng Panginoon, o parang iniisip mo na parang wala namang Panginoon dahil ganito ang aking sitwasyon, bakit nangyari ito sa akin? Ating binasa doon sa Biblia, sa verse na ating binasa, sabi na doon, siya ang nagpapalakad. Bakit pala, bakit pala, hindi natin parang naghihina tayo, napapagod tayo, dahil wala, pwedeng, alam natin na may Diyos, pero wala pa siya sa ating puso. Kung wala pa tayong totoong pananampalataya sa Kanya. Pwede yung isang tao, alam niya na may
magtiwala sa Kanya. Pero mga kapatid, sa umagang ito, kung hinihina ka o kayo napapagod ka sa inyong sitwasyon, ang Panginoon ang nagsasabi dito, magtiwala ka sa Panginoon. Magtiwala ka sa akin. Kasi ako ang pwedeng ibigay sa inyo ng kalakasan. Ako ang solusyon doon sa kapaguran mo, sa kahinaan mo. Tulad na kung wala kang, pwedeng pupunta ka sa grocery at bumili ka ng gamot na pwedeng mangpalakas sa inyo, pero panandalian lang yun, pansamantala lang yun. Pero hindi niya matanggal ang depression, hindi niya matanggal ang kapaguran sa isip. Limited ang magagamot ng mga gamot na binibigay ng mga pharmacy. Pero ito, ang Diyos, sabi niya, hindi siya napapagod. Nananawagan ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Hindi po pagtalikod sa Diyos ang solusyon para matugulan ang lahat ng kapaguran o kahinaan. At bakit ngayon, sabi niya na kailangan ngayon tayo tumawag sa Kanya. Ngayon tayo lumapit sa Kanya. Hindi aksidente na ito ang ibinigay ng Panginoon namin sa iyo na sa atin. Kasi alam niya ang bawat isa sa atin. Today is the day of salvation. Ngayon ang oras ng kaligtasan. Ngayon ang oras na tayo lumapit sa Kanya. Bakit? Kasi darating yung time na maninigas ang ating puso at hindi na natin mapakinggan ang boses ng Panginoon. Kung ituloy natin basahin doon sa verse 29 hanggang verse 30. Sabi niya doon sa verse 29, okay, sabi niya, inalakas niya, verse 30, let's go to verse 30. Kahit ang mga kabataan ay napapagod, nanunupay-pay at nabubuwal, ngunit ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay muling magkakaroon ng kalakasan. Tingnan natin ito, sabi niya, kahit ang mga kabataan, hindi lang yung literal na kabataan. Pwede ngayon malakas tayo. Pero dahil sa mga pagod o kahinaan natin sa mga nangyari sa atin, pwedeng magdulot yan ng katigasan ng puso. At hindi na tayo tuloy ang magtitiwala sa Kanya. Marami na ang nangyari na gano'n. Dahil ilang beses silang tinatawag ng Panginoon na lumapit sa Kanya. Pero anong ginagawa nila? Malakas pa ako. Saka na lang, busy ako. Mamaya na lang. Mamaya na lang, Lord. Minsan, bibigyan pa natin, di ba? Unawain ka naman. Unawain mo naman ako, time ko to. Pero ito, sabi ng Panginoon, habulin natin habang mayroon pa ng, habang hindi pa tumigas ang ating puso, kapag kung hindi tayo lalapit sa Panginoon ngayon, sa dami ng nangyayari sa ating mundo at sa ating buhay, pwedeng titigas ang puso natin at pwedeng hindi na tayo talaga dudulog sa Panginoon. Ang mahirap kung wala na tayong chance. Ang Panginoon, handa siyang tulungan ang bawat isa sa atin. Kaya na siya nananawagan ngayon na lumapit tayo sa Kanya upang tayo ay Kanyang palakasin. Tumawag tayo sa Kanya habang mayroon pa tayong lakas. Walang problema sa Diyos dahil nandyan siya. Pero tayo may hangganan tayo. Ano niyo ba na? Even to the last minute. Even kahit naging halo ang isang tao, pwedeng iligtas pa rin ang Panginoon. God can hold 1 minute for the sake of one person na nangailangan talaga. Kung talagang yung tao na yan ay hindi niya talaga kilala ang Panginoon, gagawa ang Panginoon ng parang kahit na naging halo siya. Kung may nananalang, kung yung tao ay willing na kilalanin ng Panginoon, even to the last minute of his life, gagawa ang Panginoon upang mailigtas siya, upang makalilig ng salita ng Panginoon. Nangyari yan sa aking pinsan. Last minute,
naghihingalo na siya. Pero at least, nabigyan ako ng pagkakataon na ipanalangin siya. Huwag natin hintayin yun kasi wala tayong mairalason. Hindi natin pwedeng, Lord, sa last minute na lang ako tatanggap sa inyo. Wala tayong, hindi pwede yun kasi may oras na nakarinig eh. Ngayon nakikinig tayo ng salita ng Panginoon. Ito ang ating oras. Huwag natin sayangin. Lumapit tayo kasi kung hindi ka lalapit ngayon, ang demonyo, gusto niya na ayaw tayong makinig, ayaw niyang tumanggap tayo sa Panginoon. Alam niyo, ang demonyo, mahanap siya ng kaparaanan para talagang tirahin ang bawat isa sa atin hanggat sa patayin tayo. Kaya kung hindi tayo lalapit sa Panginoon na yun, hindi tayo tatawag sa Kanya, uunahan tayo ng demonyo. Akala niyo ba nagbibigay ang demonyo? Hindi. Hindi nagbibigay ang demonyo. Ano nangyari? So, nangihina yung napapagod sa pananampalataya. Sila na ang titirahin niya. Kaya sabi dito sa umaga ito, siguro mayroon tayong paniniwala sa Diyos, pero kulang lang, no? Kaya tayo ay nangina tayo ng pagod. Kaya, yan, kung ano nang kung nangina ka, lumapit ka sa Diyos, mananawagan siya. Sabi niya sa verse 31, ito tayo sa verse 31, 31, sabi doon, magtiwala, sabi niya, ngunit ang mga nagtitiwala sa Panginoon, conditional mo mga kapatid. Kung hindi tayo malapit sa Kanya, paano tayo? Tutulong sa niya, ang pagtitiwala sa Kanya, paano natin ipakita yung pagtitiwala natin sa Kanya? Sa ating Panginoon. Sabi dito, ipakita mo na totoo ang inyong paniniwala mo, lumapit ka sa Kanya, magtiwala ka sa Kanya, iasa mo, umasa ka sa Panginoon, at muli magkakaroon ka ng lakas. Araw-araw, pwedeng naapektuhan tayo sa mga nangyari. Kaya yan, nawalan tayo ng lakas. Kahit pwedeng malakas ka kahapon, pero ngayon, o bukas, dahil sa mga nangyari ngayon, pwedeng manghina ka bukas. Pero dito sabi na kaya, araw-araw dapat tayo magtiwala sa Panginoon. Hindi pwedeng, tayo mo na lang, Lord. Hindi pwede. Everyday, kailangan magtiwala tayo sa Kanya. Umasa tayo kasi everyday. Iba't ibang sitwasyon ang ating kinakaharap. Dito ba, mga kapatid? Iba't iba ang ating kinakaharap. Kaya po, kailangan natin lumapit palagi sa Panginoon. Araw-araw. Dami tayo lumapit sa Kanya. Kasi, nandiyan ang demonyo araw-araw eh. Kung hindi tayo lumalapit, ayan. Yan na ang pintuan para tayo ay, yan ang tsansa niya. Kaya huwag natin bigyan ng tsansa ang demonyo sa ating buhay. Kasi walang yung magandang maidudulot kung bibigyan natin sa kahit sabihin mo one time lang. Kaya mahirap mag-relax kahit sabihin mo one day lang or isang oras lang na makalimutan mo ang Diyos. Marami nang gagawin ng demonyo sa isang oras na yun, kahit sa isang minuto. Kaya mga kapatid, ito ang gawin natin na nanawagan ang Panginoon. Magtiwala tayo sa Kanya. Ipagkatiwala natin sa Panginoon ang lahat ng ating mga problema. Huwag tayong matakot, huwag tayong maiyak. Total, kilala din naman tayo ng Panginoon, di po ba? Nandiyan siya sa langit, tinitingnan niya ang bawat isa sa atin. Kaya huwag tayong maiyak, huwag tayong matakot. Lumapit tayo sa Kanya. Habang magtiyangsa pa tayo. Talikuran na natin ang mga masama natin, mga ginagawa ng mga ugali natin ng masasama. Minsan sabi natin, mahirap tayo, mahirap sister. Mahirap kung sa ating sarili na, hindi natin kayang talikuran.
ang masamang ugali. Pero ang una, tanggapin mo ang Panginoon. Magtiwala ka sa salita niya na inyong napapakinggan ngayon. At magsisi tayo sa ating mga kasalanan. Alam niyo po ba na kung hindi natin alam ang pagsisisi, kailangan na. Kasi paglabag, ang kasalanan ay paglabag sa batas. Kapag ka nilalabag natin palagi ang batas ng Panginoon, darating yung time na hindi na tayo papakinggan ng Panginoon. Kasi palagi tayong lumalabag sa batas. Katulad dito sa ating bayan. Bigyan tayo ng first, sasabihin natin, innocent ako kasi sir. Okay. Warning, number 1. Tapos, ilang buwan ulit, sasabihin natin, nandyan ulit, sinita tayo ulit ng pulis. Parehas na kasalanan. Sorry. Sorry, sir, sige, magpapago talaga ako. Warning number 2. Diba? Pag warning number 3 na, hindi mo pa papakinggan, wala nang warning number 2. Nasa harapan natin, ganyan ang Diyos. Ito, ngayong panahon natin, ito ang nagwa-warning ang Panginoon sa atin. Ito na ang warning number 3. Kapag po pa malagpasin natin, habang hindi pa bumabalik ang Panginoon, habang hindi pa siya dumarating, ito ang panahon natin. Ang problema, hindi natin alam kung kailan siya darating. Kaya, itong araw na to, tigil na natin ang mga masasama natin iniisip o ginagawa. Magsurrender na tayo sa Panginoon upang siya ang magbabago sa atin. Alam niyo, kung tayo ay bumulog sa Panginoon, kung tumawag tayo sa Kanya, lumapit tayo sa Kanya, at isurrender natin sa Kanya ang lahat-lahat natin, mararanasan natin, mai-experience natin, mararanasan natin ang tunay na freedom, kalayaan na nagagaling sa Panginoon. Hindi lang ang katarungan sa mga kaso ninyo, kundi tunay na kalayaan na kahit anong mangyari, hindi ka na natatakot dahil alam mo, safe ka na, sure ka na. Ayan ang inyong pamilya. Sigurado ako dito, kapag tayo ay lumapit sa Diyos, sabi niya, hindi bini ang Diyos, hindi naisi ang kanyang kamay, para hindi niya tayo abutin. Pero dahil sa kasalanan, sa patuloy na paglabag sa kanyang batas, hindi na tayo papakinggan. Ang mga salita niya, kung bakit sabi niya, kailangan batas ng Diyos, warning sa ating buhay. Batas niya kung paano natin patakbuhin ang ating buhay. Lahat na areas ng buhay natin, nakalaan, nakasulat, nakasama doon sa salita niya. Ay, naku, ano ginagawa dito? Ito ay batas at tuntunin ng Diyos sa buhay natin. Yung volume ng Mac-amog Ayan. Kasi ang gusto ng Panginoon sa bawat isa sa atin, tayo ay kanyang. Ang ganda ng, ang gusto niya, tayo ay mapagpala. Tayo ay patuloy na manahan sa kanyang presensya. Ayaw niya na tayo, kung ba gusto niya na ang buhay na, ang plano kasi ng Panginoon sa ating buhay ay napakaganda eh. Hindi para tayo ay isumpa, kundi tayo ay patuloy na manahan sa kanyang presensya at magsilbi sa kanya. Na nandyan yung tunay na kalayaan, hindi tayo natatakot. Eh, hindi tayo nag-aalala. Pero dahil sa paglabag sa kasalanan, paglabag sa kanyang batas, doon tayo na nawalay sa Diyos. Kaya tuloy anong nangyari, imbis na solve na ang lahat. Kung tayo idudulog, nandyan na ang lahat. Pero dahil sa kasalanan, dinabag natin ang batas ng Panginoon na isumpa ang ating buhay, kaya tuloy tayo ay naghihirap. Pero kung tayo ay lumapit sa Diyos at magtiwala, magbalik loob tayo sa Kanya, papalitan niya yung sumpa, tatanggalin niya yung sumpa, at anong sabi niya doon?
babaguhin niya, aayusin niya ang ating buhay, ibibigyan niya yung kalayaan sa bawat isa sa atin. Hindi na tayo matatakot, anumang mangyari, alam natin na kasama natin ang Diyos. Bahala ang Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya sabi po niya, mapalad ang taong laging sa akin nakatuon ang isip at naghihintay para makinig sa akin. Bakit po mapalad ang tao na palaging naglalaan ng oras para magbasa, para kausapin ang Diyos, hindi lang kausapin. Pagkatapos na nakinig tayo sa Panginoon, isagawa natin yung kanyang yung salita niya na ating napapakinggan, mga kapatid. Kung gagawin po natin yan, sabi dito, wow, hindi tayo mapapahamak, kundi tayo ay pagpapalain. Ano ang opposite ng pagpapala? Pagpapalo. Di po ba? Ang opposite ng pagpapala, pagpapalo. Kaya kung tayo ay lumapit sa Panginoon, pag lumalapit tayo sa Panginoon, nababago ang ating isip. Yung ating puso, napapalambot. Yung ating yung ginagawa natin, pinagpapala ng Panginoon. Pati yung, nandyan yung gabay niya. Kaya sabi doon na, lumapit tayo upang hindi tayo mapahamak. Every time na lumalapit tayo sa Panginoon, puntos natin yun. Protection natin yun, mga kapatid. Protektado ka. Wala kang inaalala kasi ang Diyos ang nag-aayos ng lahat. Pero kung lumalayo tayo sa Panginoon, kapag ka po nawawala ang ating tiwala sa Kanya o lumalayo tayo sa Kanya, napapahamak tayo. Hindi lang napapahamak ang ating sarili, kundi sinasaktan natin ang ating sarili. Walang magandang maidudulot kung lumalayo tayo sa Diyos. Lumalayo to doon sa tumutulong sa atin. Eh di, kung lumalayo tayo, yan ang hinihintay ng demonyo. Na lumayo ka lang sa Diyos, lumayo ka lang doon sa tumutulong sa inyo. Sisirain na kita talaga. Ganun ang demonyo eh. So, yan, mga kapatid, napakahirap po kung tayo ay lumalayo sa Panginoon. Huwag nating hayaan na yung mga nangyari sa ating paligid ang mag-drive sa ating buhay, mga kapatid, kasi napakahirap po. Kailangan natin talagang manahan sa presensya ng Panginoon kasi protektado tayo doon. Sabi niya, alam niyo, ang mga galit sa Diyos, naghahanap sila ng kamatayan. Kalabanan mo ang lahat, huwag lang ang Diyos. Wala tayong magagawa pag kinalaban mo ang Diyos. Wala. Hawak na ang inyong buhay. Walang tutulong sa atin. Walang mas makapangyarihan sa Diyos. Kaya huwag nating pakinggan yung sinasabi ng demonyo. Alam nyo, ang na-experience ko, kung patuloy tayo sa kasalanan, nandyan ang demonyo, kung ano-ano, lagay niya sa isip mo na kasinungalingan. Para lalo kang, oo nga. Ayan, mamaya, yun pala, hindi pala totoo. Pag guilty ang isang tao, naku, yan kung anong nilalagay ng demonyo sa isip niya. Nadideceive siya. Kaya nga, ang guilty minsan nabubuking dahil akala niya, judgmental kasi ang isang tao pag tayo ay makasalanan. Pag tayo guilty, judgmental tayo. Akala mo yung humingiti, ikaw ang tinatawanan, hindi pala. Diba? Kaya kung anong sinisiksik ng demonyo sa isipan natin. At the end, tayo ang talo. Kaya kung tayo ay makipag-break tayo sa Kanya. Hindi lang call off, break talaga. No? Talagang putulin mo ang relasyon mo sa demonyo ngayon at magtiwala ka sa Panginoon. Alam mo ang mangyari? Hindi na lang aayusin ang mga kaso mo. Sabi kasi ng Panginoon, hindi ka lang papatawarin sa inyong kasalanan, kundi lahat aayusin niya. Pagagalingin ka, palalakasin ka. Ano pa? Bubuuin niya ang anumang nawasak sa buhay natin. At pagpapalain niya ang lahat ng inyong gagawin. Mahirap maging galit sa Diyos dahil naghahanap tayo ng kamatayan. Pero kung piliin natin na lumapit, mahalin
natin at sundin natin ang salita ng Diyos. Sabi doon, wow, hindi lang niya tayo palalayain sa pagkabiyag ng demonyo. Bibigyan niya ng lunas yung mga problema natin. Yung mga tigang na puso natin, the dryness in us, the emptiness in us will be filled, my friend. Papawiin niya yung pagkauhaw mo na hindi mo alam anong ba itong nangyari sa akin, hindi ko alam. That will be filled kung papapasukin mo ang Panginoon sa inyong puso. Ito ang oras, ang tsansa natin mga kapatid. Gusto ba na natin na ma-experience ang kapangyarihan ng Panginoon, ang kalayaan, na kahit anong mangyari, hindi ka na natatakot. Oh. Nandyan yung saya, nandyan yung galak mo. Hindi ka na nangangamba. Lumapit tayo sa Panginoon. Si Jesus, ang solusyon ng lahat. Dahil siya, ang pangalan na ibinigay dito sa lupa, na pangalan na kung sinong makapangyarihan na pangalan. Ang pangalan ni Jesus, ang siyang makakapagligtas sa atin. Siya lamang ang pangalan na ibinigay mula sa langit, na kung sino man ang kikilala at manampalataya sa ating Panginoon, Jesus, magkakaroon sila ng kaligtasan, kalayaan sa lahat ng area ng kanilang buhay. Karoon sila ng pag-asa. Kapatid, kung kailangan mo ang lakas, kailangan mo ang kalayaan, inihikayat kita sa umagang ito, buksan natin ang ating puso. Huwag tayong mahiya, lumapit tayo na may pagtitiwala. Isang gulay ang ating buhay sa Panginoon. At kung naniniwala ka, pwede po ba tayong tumayo at ating itaas ang ating kamay? Tayo lumapit sa ating Panginoon. Huwag mong, don't mind your neighbor. Huwag mong isipin ang katabi mo. Isipin mo ikaw at ang inyong pamilya at ang inyong kasalukuyan. Lumapit tayo sa Diyos. Siya ay nananawagan. Handa siyang tumulong sa bawat isa sa atin. At kung handa ka kapatid, sundin mo itong panalangin bilang inyong panalangin. Hallelujah. Sige, bigkasin natin. Sundin niyo itong panalangin. Panginoon, marami pong salamat sa inyong habag, sa inyong pagmamahal, sa inyong katapatan, sa inyong kabutihan sa akin. Maraming salamat. Ipinadala mo ang inyong anak dito sa lupa upang ako ay iligtas. Salamat, Panginoon. Salamat, Jesus, na ikaw ay namatay para sa aking mga kasalanan. Ako dapat yun, pero ginawa mo para sa akin. Maraming salamat, Jesus, sa chance na binigay mo sa akin. Humihingi ako ng kapatawaran sa lahat ng aking mga kasalanan, sa lahat ng aking pagdududa, sa lahat ng aking katigasan. Patawarin mo ako, Panginoon. Binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap kita, Jesus, bilang Diyos at tagapagligtas. Isinusurrender ko sa inyo ang aking buhay mula ngayon. Salamat, Panginoon, sa pagtanggap mo sa akin. Salamat, Panginoon, sa pagsulat mo ng pangalan ko sa aklat ng buhay. Tulungan mo ako, Panginoon, upang ako ay magpatuloy na sumunod at magtiwala sa inyo araw-araw hanggang sa inyong pagbabalik. Maraming salamat. Basbasan mo ang aking buhay. Ito ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay, let me pray for you. Panginoon, napakinggan mo ang
dasal ng bawat isa ng mga anak mo, Panginoon, sa oras na ito. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy mo silang puspusin ng inyong banal na presensya. Patuloy mo na ipakilala ang inyong sarili sa pamamaraan na kanilang maintindihan upang patuloy na lumago ang kanilang pananampalataya at patuloy, Panginoon, na maranasan nila ang kalayaan at patuloy silang maglingkod sa inyo. Dalangin din namin, Panginoon, sa oras na ito, in the name of Jesus, we come against every curses in their lives in Jesus' name. We declare salvation and deliverance, Lord God. Hindi lang sa kanilang buhay, kundi pati sa kanilang pamilya. Sa oras na ito, hayaan mo na pati ang kanilang pamilya, maramdaman nila, maranasan nila, Panginoon, ang inyong kapangyarihan. Lord, let it flow even to their families in Jesus' name. Lord, patuloy na protektahan, Panginoon. I-preserve mo, Panginoon, ang bawat isa sa kanila, Panginoon. At tunay na ipakita mo ang inyong kadakilaan sa kanila upang patuloy, Panginoon, na ikaw ay madakila sa kanilang buhay. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat sa patuloy na pagtugon mo, pagpakita mo ng kadakilaan mo sa buhay ng bawat isa sa kanila, sa aming Panginoon. We thank you, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. God bless everyone. Ibalik natin sa ating mahal na MC.